nagkakilala po ng mister po ninyo? Ano po, yung high school days po namin, mag-schoolmate kami, tapos yung mayroon kaming mutual friends na yung nagpakilala po sa amin. Tapos yung family namin, Magkakilala. magkakilala din from sa mother ko at saka mother side din niya. Magkapit-bahay doon sa isang lugar sa amin, sa Mlang. Opo, magkaklase po yung nanay namin. Ano po yung mga challenges po ninyo na na-experience po ninyo? Sa mga anak ko po, yung panganay, hirap ako dun, mami. Siya yung dahilan bakit hindi ako nakapagtrabaho. Kasi yung time ko, binuhos ko talaga sa kanya. Nagkaroon ako ng trauma, panganganak. After 13 years, nakiusap siya sa akin, sabi nga, bigyan daw namin ng kapatid yung panganay namin kasi kawawa yung sitwasyon niya. Saka ako pumayag lang na magkaanak kami ulit. Saka hindi ko din expect na babalik yung yung history ng before. Mabuti na lang yung pangalawa kasi physically siya. Yun po, yung physical disability po niya. Tsaka dati po, may maintenance din siya dati po kasi nagsisisure din po siya. Mabuti na lang, na okay na ngayon. Yung pangalawa naman po, yun, ADHD at saka mayroon din po siyang, focal epileptic po. Tsaka nagme-maintenance po. Na po, 7 years na po siya nagme-maintenance ngayon. Mabuti na lang may kapatid ako na matatawag po kasi wala na kaming parents. Patay na yung both parents namin. Tsaka yung auntie ko. Yung sila po yung tumutulong sa akin dito kasi wala siya. Every time magkasakit yung anak ko, lahat sila yung tinatakbuhan ko na po. Mahirap pero minsan lang, kinakaya ko lang po. Kasi sabi ko hindi naman binigay ni Lord yun pag hindi ko kaya eh. Sa 21 years nyo na pagsasama, ma'am, nakapag-celebrate na po ba kayo ng Valentine's? Hindi po na. Kasi sa financial po kasi, nakapokus kami from the, panganay is, maintenance. Minsan, makabili ako ng cake, flower, ganun lang. Since namatay yung mama ko, doon na kami nag-celebrate ng Valentine's Day. Kasi yun yung, Time na namatay siya. namatay siya. So sabi ko, every Valentine's Day, nagse-celebrate na kami. Habang nandito ako, ibibigay ko sa inyo yung kung anong pangangailangan ninyo kahit na maghirap tayo sa mga anak natin. Salamat sa pag-alaga. Salamat sa pag-intindi. Love you. Love you po. Ako din po. Ikaw yung padre di pamilya, ikaw yung nagpo-provide. Alam ko nahihirapan ka rin minsan pag kulang yung natin. Sabi ko nga, di ba, hindi naman ako nagdi-demand ng kung ano-ano. As long as ang mahalaga, mabuti yung kalusugan mo. Kasi malayo ka sa amin, hindi kita maaalagaan doon. Nakasan mo lang yung loob mo. Palagi, para sa mga anak natin. At salamat din sa sakripisyo na ginawa mo. I love you po. Ma'am, paano kayo nagkakilala po ni sir? Nagkakilala po kami noon nung nagtrabaho ako po sa pinsan niya po. Minsan pumupunta siya doon. Doon kami nagkakilala. Siguro nagustuhan niya ako doon na nagkaintindihan. Tapos nagpakasal na po kami. Paano po yung panliligaw po ninyo kay ma'am? Nangligaw ako sa kanya kasi parang tingin ko siya na talaga. Nung nakita ko kasi sa kanya na mabait siya, wala po siyang bisyo, hindi po siya nagsisagerilyo, hindi na umiinom. Pero parang nakita ko sa kanya yung ideal man ko na siya talaga yung nagustuhan ko. Ma'am, ano yung mga challenging moments po ninyo na nangyari po sa buhay po ninyo mag-asawa? Yung bago pa lang kami ng mag-asawa, naranasan namin na hindi makakain. Nung trabaho niya, konti lang yung sahod. Sabi ko sa kanya, gusto ko ibang bansa para makatulong sa'yo. Hindi lahat lang sa'yo lang aasa. Sabi ko, hindi tayo makapagpaaral ng anak natin kung hindi ako magtutulong. Sabi ko gano'n. Kasi nakita ko sa kanya na galing pa siya sa work niya sa duty. Pupunta pa siya na magtrabaho sa construction. Sabi ko sa kanya, naawa ko sa kanya kasi kahit anong sigasig niya ng trabaho, hindi enough. Not enough yung kita niya para sa amin. Hindi kami makakain. Minsan, kahit ulam, wala po.
Kaya nga sabi ko sa kanya, kung papayag ka, pupunta ako sa abroad para makatulong sa'yo. Yung sabi niya, oo, suportahan kita, sabi niya gano'n. Kaya pumunta ako ng ibang bansa. Hindi ako pumayag na magtrabaho sa labas. Pero gusto man niya talaga. Paano po kayo ma'am nagkakilala po ng mister po ninyo? 2004, nagkilalahay kami, tapos kinuha niya yung cellphone number ko, tapos nagtawag siya. Parang love at first sight. Oo. Kahit na siguro hindi lang panglima na girlfriend ko, pero totoo na naman ko sa kanya, kaya kinuha ko yung number niya. Ano po yung mga qualities ni ma'am sir that time? Ba't niyo po siya nagustuhan? Ma'am, ang nakita ko sa kanya, simple, walang makeup, walang lipstick, o ganun kasi yung yung gusto ko sa babae, simpleng beauty. Ano po yung mga challenges po ninyo na na-experience na magkasama po kayo? Nung namatay yung panganay ko po, ma'am, sa edad na 17 years old, ang anak ko po ay isang mabait. Bahay, eskwelahan, simbahan lang po siya. Ma, uwi ako dyan sa'yo. Bakit? Ma, sakit yung likod ko. O sige, uwi ka dito. Ma, parang himatayin ako. Bakit saan ka? Nasa gate po ako. Sige, sakay ka na lang sa tricycle. Dito na lang yung pamasahe mo. Sabi kong ganun. Dumating siya sa bahay ng amo ko. Nasa gate pa lang siya, ma'am. Grabe, hindi ko alam. Nag-hug po siya sa akin. Sabi niya, ma, nahihirapan po akong huminga. Sabi niya, sumasakit po yung dibdib ko. Sumasakit po yung likod ko. Parang nahihirapan na po akong huminga. Sabi niya, sobrang sakit po, ma'am. Doon, parang akala ko tinabunan na ako ng langit. Parang sabi ko, gusto ko na sanang sumama sa kanya, ma'am. Gusto ko na talaga. Kaso marami nagsasabi, wag, may 2 anak ka pa. Kaya yun, nag-pray lang ako nag-pray hanggang malagpasan ko po yun. Bilang isang padre de pamilya, lahat gagawin mo po, ma'am. Kahit na magkautang-utang ka. Buti na lang may mga kapatid niya, nagtulong-tulong rin po. So na-secure namin yung pang-CT scan ng anak ko na 16,000. So nagawa rin po, ma'am. Ang mahirap doon talagang, malaki na po talagang bukol. Ayaw, di na makaya po. Pa, ito na yung hinihiling natin. Sana pag-ingatan po natin ito para po ito sa ating mga anak. Sana magamit natin ito hanggang makatapos sila sa kanilang pag-aaral. Ito na po yung tulong ni Sir Rapi Tulfo sa atin. Gamitin natin ito na hindi mawala talaga ito hanggang makatapos. Ma, salamat din sa walang sawang pagmamahal mo sa akin. Salamat, ma. God bless sa aton. Ano pong nagustuhan po ninyo kay ma'am nung time po na nakilala niyo po siya? Talagang tadhana, siguro talaga kami. Isa po siyang mabait, ma'am, malalahanin at maalaga po ng biyang asawa. Kamusta ma'am yung buhay po ninyo dito sa North Cotabato? Ngayon, ma'am, nakakaraos din kahit na konti lang yung sahod ng asawa ko. At least po na mayroon po kaming mabili na mga pang-araw-araw namin. Minsan makapost din po kami. Pero minsan po sa ano po ng Panginoon, nakakaraos din po. Kasurvive din po. Ang message niyo na lang po ma'am sa isa't isa po. Salamat dahil nga nandiyan ka parati sa tabi namin. Hindi mo kami iniwan. At pagpatuloy mo lang yung magandang pag-uugali at saka pagmamahal sa amin. Yun lang po. Medyo minsan na may kakulitan na medyo hindi minsan magkaintindihan dahil minsan siguro sa hirap din ng buhay. Magkakaroon talaga ng tendency na kami, may hindi magpagkakaunawaan minsan. Pero sa ngayon, ma'am, pag-aigihan namin na mga lalago yung naibigay sa amin na grasya. At maraming salamat sa Panginoon talaga. Ano po sir yung nagustuhan po ninyo kay ma'am? Kasi mabait po siya, ma'am. Maganda po yung ugali niya. Maganda siya, ma'am. Hindi naman po ako nagbibase sa panlabas na kaanyuan. Like, I observed to him na mabait din po siya sa akin po. Ano yung mga challenges po na na-experience po ninyo bilang mag-asawa? Nag-struggle po kami sa pangangailangan namin, like yung mga basic needs namin, yung sa bigas, mga canned goods, like
yung mga noodles din po. Then, ang ginagawa namin po noon, kay sumasali po kami dun sa pag-harvest ng mais. Mais. Kahit mahirap po, kay kinakaya namin para may pambili po kami ng bigas, ng pang-ulam namin for everyday po. Mot, sana is hindi ka magbago hanggang sa pagtanda natin. Hanggang sa dulo, andito lang ako kasama mo hanggang sa pagtanda. Kahit kailan hindi man ako magbago kasi marami mong tayong pinagdaanan. Yun ang masasabi ko sa'yo. Laban lang tayo sa buhay. Yun lang. Paano po kayo nagkakilala po ng mister po ninyo? Galing ako ng Luzon. Pagka uwi ko dito, gisundo ko yung parents ko doon sa simbahan, doon ko siya nakita. Maganda, at saka maganda talaga. Wow. Maganda talaga. Meron kami sariling tricycle, USM biyahe. Ginasundo ko na yan siya, hatid sundo ko na yan siya hanggang naging kami. Kala ko sino yung nasa labas na nagapakyut. Na hindi ko alam kung taga saan. Na ipakilala na anak pala ng kasamahan namin na na member sa simbahan. Kaya Ano ma'am yung nagustuhan mo kay sir? Yung mga qualities niya at napa-oo ka sa kanya? ano siya, yung mapakumbaba ma'am. Yun po. Ikaw sir, bakit mo inayang magpakasal si Ma'am Filomena? Parang nakuha na ko sa kanya, yun, mahal ko na siya. Basta first na nakita ko Yeah. siya, parang gusto ko na talaga siya. Ang style ko noon, kung saan siya magpunta, pati yung sa young people, every hapon, tapos ang simba, hindi ako mawala sa tabi niya. Andun talaga ako. Ito ang hiningi ko sa asawa ko na tuloy ang laban, magpakatatag lalong-lalo na sa pananampalataya sa Panginoon. Maraming salamat sa pag-alaga mo sa mga bata din, pagtulong. Kahit nawala, maka-income tayo, maya bilhin naman, ikumpara natin kahit 500, 400, kaya mo talagang ipunta doon para madagdagan lang yung laman ng tindahan. I love you. Mula dito sa Kidapawan City, dito sa North Cotabato, karating ang inyong Hakot Queen para sa Hakot Challenge. Valentine's Day edition ng sa atin ni Senator Raffy Tulfo at ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Kilalanin na po natin ang mga winners ng Hakot Challenge dito sa North Cotabato. Cellphone. Ayan, so congratulations. Sari-sari store. Oh. Lako ka. Yes. So meron na po tayong laptop. Congrats. Sari-sari store. Cellphone. Ayan, congratulations po. Congratulations. ₱20,000. Okay, ₱20,000. Congratulations. In 3, 2, 1, go!
po, Ma'am Maricel, Congresswoman Jocelyn Tolpo po. Sana Sana po, marami pa kayong matulungan. matutulungan po. Maraming salamat. Paldo. Thank you Nagpasalamat po kami kay Ma'am Maricel at saka kay Sir Rafi at saka kay Ma'am Jocelyn na binigyan kami ng pagkakataon na makahakot challenge po. Thank you po. Thank you po. Salamat po. Maraming salamat po kay Ma'am Maricel Tolpo po sa Hakot Queen, kay Senator Rafi Tolpo po. Sir, maraming salamat po. At saka kay Ma'am Jocelyn Tolpo po. Maraming salamat po dahil nakuha po kami sa larong Hakot Challenge po. Thank you. God bless. Ma'am Maricel, sa Maraming salamat po. Maraming salamat po, Senator Rafi Tolpo. Maraming salamat po sa inyo sa tulong niyo sa amin. Mas marami pa kayong matulungan ng mga tao na katulad namin na mahirap. Kay Ma'am Maricel po, thank you po sa pagpili sa akin sa Hakot Challenge. Then kay Sir Tolpo po, thank you rin po sa pag-support at Congresswoman Jocelyn po. Maraming salamat po. Thank you and shukran po. Salamat po, Idol Rafi Tolpo, Ma'am Jocelyn Tolpo, Ma'am Ma'am Maricel Maricel Tolpo. Thank you very much and Happy Valentine's Day po.